worship team. And right now, ayan, just few announcement lang po before we completely receive our word for today. So, kahapon po ay katatapos lang ng ating weekend encounter or yung 2 days encounter natin. Ayan, let's all clap for our graduates. So, meron din po tayong delegate from our network sa Mami. So, congratulations po. And the other delegates are from our youth network. So, bukod po doon, this coming October 24, 25, 26, we will be having our national conference. Ayan, sa mga nakapag-register na po, magkita-kita po doon. And sa mga hindi pa, ayan, we all still have the time to register for ourselves. And lastly, sa November 9, 2024, which is Saturday, magkakaroon po tayo ng ating last mentoring with Bishop Labang. So, doon po tayo sa may UP Diliman, sa may theater center. So, sa mga hindi po nakakaalam, searchable po siya sa Google or pwede po tayong sumabay sa ibang leaders. And, of course, ayan, we also have another one visitor pa po na hindi na welcome kanina. Ayan, we just want to acknowledge the presence din po ni Sir Romeo Molato. Ayan, welcome po sir sa WAC. And ayan, sa lahat po ng ating invite, let's all give the warmest welcome. So samahan niyo ako at tayuan natin na i-welcome sila in 3, 2, 1. Welcome to YAC! Ayan, welcome po sir. Welcome kay Tatay Goyo and kay Kuya JV. Ayan, so tayo po tayong lahat. And i-welcome na rin po natin ang maghahatid ng Word of God for today, no other than our pastor, Pastor Al Belga. Umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Kanina ko pa pinapakiramdam man ang bawat isa na parang yung iba ay medyo hindi ganun ka at peace. Yung parang hindi pa ganun ka, alam mo yon, parang natutulog pa yung mga diwa ninyo. And maybe yung iba ay talagang pagod pa kasi katatapos lang ng 2 days encounter. Kaya yung mga leaders medyo pagod, yung iba na late ng dating nang dahil nga sa sobra namang pagod nila. Okay, so pasayahin po muna natin ang bawat isa sa atin. Pwede ba tayong manggulo muna? Ibig kong sabihin ay, pwede po ba tayong mag-umikot and then i-welcome natin ang bawat isa? Amen po, alis po muna tayo sa ating mga upuan. Sige po, alis po muna tayo sa ating mga upuan. Yan, thank you. Ayan. Di ba? Masaya. Medyo na-energize tayo. Yan. Nakumusta mo ba na nakamaya natin yung mga hindi natin masyado pang nakukumusta this morning? And once again, good morning po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nag-breakfast bago pumunta dito sa church? Amen. Yung iba daw hindi. Oh, so hindi pa kayo medyo gutom yung iba. Anyway, salamat sa praise and worship team. Palakpakan naman natin yung worship team. Maraming salamat. Yung song kanina sa offering ay talaga namang napakataas. Pero salamat na lang dahil mataas din ang ating Diyos kaya naabot. Amen.
Sige po, tayo po yung manalangin. Holy Spirit, we want to recognize you in our hearts, in our lives. Holy Spirit, kayo po ang magsalita sa aming kalagitnaan. We are your people. We are your children. Holy Spirit, kayo po ang magsalita sa amin. Ang mensahe mo, Holy Spirit, ay walang masasayang kapag ready yung puso namin to receive your words. Kaya Holy Spirit, help us, give us understanding, give us a teachable spirit, humble heart, para yung mensahe mo ay maunawaan po ng bawat isa sa amin. Ang purpose kung bakit nandito kami ay para ma-glorify ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming oras, ng aming lakas at ng aming resources na iyong pinagkaloob. At marami pong salamat dahil ang iyong salita na aming tatanggapin today ay magiging gabay namin sa susunod na araw at sa susunod na linggo at habang kami ay patuloy na nabubuhay sa mundo. Thank you, Holy Spirit. Once again, magsalita po kayo sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord ng mas malakas. Praise. Praise God. So, I hope na kayong lahat ay nandiyan sa inyong upuan na pinili. At yung upuan ninyo, I hope na makapagbigay ng comfort sa inyo. Bago ako pumunta ng Bicol for my mentoring, ang message na ibinaba sa atin ni Lord sa pamamagitan ko ay, kung di ako nagkakamali, ang title ng message na yon ay Jesus Christ, ano ba? Tama ba? The Cornerstone. Amen? Naalala nyo yung message about the cornerstone. Ang cornerstone ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. So yun yung pinag-usapan natin bago ako pumunta doon sa Bicol. And ngayon ay, yung message na yon ay ipinaunawa sa atin na ang ating Diyos ay siyang ating foundation. Ang ating Panginoong Jesus ang pinakamatibay na foundation ng ating pananampalataya. Amen? At sinabi ni Lord kay Peter na ang kanyang itatayo na simbahan ay itatayo niya doon sa matibay na foundation na maging ang hell ay powerless para ma-overcome yung totoong church. And doon sa ating pag-uusap ay naunawaan natin na we are the church. And our foundation ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ yung foundation ng ating pananampalataya, makakaasa tayo na tayo ay matatag. Kaya nga, isa sa nakita natin doon ay kung si Jesus ang foundation ng iyong pananampalataya, ay ikaw ay unstoppable. Amen? At ikaw ay hindi talaga pupwedeng makonquer ng mundong ito or even Satan dahil si Jesus ang ating foundation. Pero ngayon ay gusto kong ibalanse yung pinag-usapan natin na yun. Si Satan, kung si Jesus Christ yung pinaka-foundation natin, ano naman ang ginagawa ni Satan upang tayo ay muli ay kanyang hindi man makonquer, pero pwede niyang ma-influensyahan. At kung hindi tayo mag-ingat, pwede tayong muli ay maibalik sa dating buhay na mayroon tayo. Amen? So mas maganda siguro tingnan natin ang salita ng Diyos bilang isang balancing pagtingin this morning. Kaya po samahan niyo ako sa 1 Peter
5:8. Unang Pedro 5 verse 8. So ito ay isinulat mismo ni Peter, address sa mga believers and elders, mga leaders and believers nung panahon na yon ni Peter. Okay. So dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, stay alert. Pwede ba nating basahin nyo ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Stay alert. Sabi niya, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. He prowls, ibig sabihin sa Filipino ay umaaligid-aligid. Amen? Roaring, umaatungal. And devour ay ibig sabihin ay naghahanap siya ng kanyang, medyo lamunin dapat yan. Lamunin or sakmalin. Oo, so hindi po amunin, lamunin. Yan. So yun po ang ibig sabihin. So si Satan ay ang kanyang trabaho sa mga elders. Oh, sabihin mo elders. Pag elders ay yung mga leaders inside the church. Tayo yung mga binabantayan. Tayo, ang mga elders, ang higit na binabantayan ni Satan. Yung mga leaders. Then, pangalawa, mga believers inside the church. Sila yung mga binabantayan ni Satan. Then, ang kanyang ginagawa ay siya ay umaaligid-aligid. Hindi naman siya agad-agad na makalapit sa iyo because you are believer, elder, ibig sabihin ay ikaw po ay mayroon ng Christ sa puso mo. Amen? At ikaw ay mayroon ka ng Diyos na pinaka-foundation ng iyong pananampalataya. Kaya ang una niyang trabaho ay siya po ay umaaligid-aligid. Pag sinabing umaaligid-aligid, ibig sabihin siya ay nagmamasid. Amen? Pinagmamasdan kanya. Kasi si Satan, ang kanyang limitation sa atin, hindi niya kayang basahin ang ating pag-iisip. Ang laman ng ating isip ay hindi kayang basahin ng kaaway. Si Satan ay lagi lamang nagbabase sa ating galaw at sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Yun ang kanyang binabantayan. Kaya siya umaaligid-aligid sa mga elders at kaya siya umaaligid-aligid sa mga believers para mabantayan niya yung galaw nila at bantayan niya yung mga words na lalabas sa kanyang bibig. Amen? So yan ang trabaho ni Satan. Yan ang una niyang ginagawa, umaaligid-aligid. Then, siya ay magpaparamdam sa pamamagitan ng pag-atungal. Magpaparinig siya, magpaparamdam siya sa pamamagitan ng kanyang pag-aatungal. Kung bakit siya ay umaatungal, kasi nga hindi siya makalapit sa iyo. So ibig sabihin may distansya, malayo siya. Oo. Kaya nga si Satan, ang kanyang strategy sa mga believers ay yung magparamdam sa pamamagitan ng pag-atungal. Maalala ninyo, ang pinaka-the best picture diyan ay yung nangyari nung time ni David at ni Goliath. Tama? Si David ay hindi malapitan ni Goliath, di ba? At si Goliath, para lamang ma-caught yung attention ni David at kahit paano ay ma-paralyze si David ng takot, siya ay sigaw ng sigaw. Amen? Oo. So sa pamamagitan ng kanyang malaking boses, dahil siya ay malaking mama, matakot na yung maliit na mama. Kasi maliit lang si David.
So ito yung pamamaraan ni Satan. So, umaatungal. Then next, siya ay magpiprepare na. Siya ay maghahanda para ikaw ay lamunin or kaya sakmalin. Si Satan, ang kanyang pag-atake ay biglaan. Oo, biglaan. So, di ba, pag sinabing sakmal, lalapit yan ng dahan-dahan na hindi mo masyadong nararamdaman. Amen? O, habang nakatalikod ka, pag sinabing sakmal, hindi yan agad-agad magpaparamdam. Okay? Na malapit na pala siya sa iyo. Oo. So, ganyan ang atake ni Satan. Pinatunayan niya nung time na si Lord at si Job ay nag-usap. Amen? Naalala niyo yon? Or I mean, si Lord at si Satan ay nag-usap. Tingnan mo sa Job 2 verse 2. Where have you come from? Sabi ni Lord kay Satan. The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth. Oo. Saan ka galing? Sabi ni Lord kay Satan. Saan ka galing? Ito, sa Tagalog, pagala-gala. Amen? Nagpapatrolling. Pagala-gala, paruot, parito. Patrolling the earth. Watching everything that's going on. Okay, so yun po. So, tayong mga believers, tayong mga elders, ay kailangan tayong mapagmatsyag. Kaya ang sabi ni Peter, ang message na ito ay pinamagatan kong keep watch, stay alert. Amen? Dapat hindi ka lamang gising, dapat alerto ka din. Kasi kung ikaw ay gising, pero hindi ka naman alerto, pwede kang maisahan ng kaaway. Amen. So ang nais ng Lord, ang nais ni Peter this morning, encouragement niya sa atin that we as elders and we as leaders of God keep watch and stay alert. Okay? So, ito yung strategy ni Satan. Siya ay umaaligid-aligid, siya ay umaatungal, at siya ay nananakmal. 2 Corinthians 2:11. Anong sabi doon? So that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. So Satan's strategies to paralyze believers. So this morning, ang pag-uusapan natin, ang pinaka-concern natin dito, people of God, ay makita yung mga estratehiya ni Satan para tayo ay muling maparalyze. Take note, people of God. We are believers of God. Amen. Tayo ay believer ni Lord. Makapangyarihan yung Diyos natin. Yung Diyos natin ay hindi kayang i-conquer ni Satan. Amen? Hindi kayang talunin ni Satan ang ating Diyos. Pero siguro isipin nyo, gano'n naman pala, Pastor Al. Mayroon na naman tayong Diyos. Makapangyarihan naman niya yung ating Diyos. Bakit kailangan pa natin pag-usapan yan? Amen. Yung Diyos natin ay makapangyarihan. Pero, people of God, yung kapangyarihan ng Diyos ay depende yon sa submission natin. Amen. Kasi nga, para mapalayas mo si Satan sa buhay mo, para matalo mo si Satan sa buhay mo, kailangan mong isubmit yung life mo. So, powerful yung Diyos natin, pero yung manifestation ng power ni Lord over our life ay nakadepende yan sa submission mo sa Diyos. Kasi, alam naman natin na although our God is powerful, pero hindi niya tinanggal sa atin yung will, yung pagde-decide,
yung desisyon natin, yung pagpapasya. Mayroon pa rin tayong free will. Amen. So, kaya yung word na ito, yung si Satan, ay kailangan natin pag-aralan, people of God. Although powerful si Lord, pero kung hindi mo sinasubmit yung sarili mo ng buo sa Panginoon, at yung iyong will ay hindi nakapasok dun sa will ng Diyos, pwede ka pa rin ma-influensyahan ng kaaway. Amen? Pwede ka pa rin ma-influensyahan ng kaaway. So ang plano ni Satan, people of God, number 1, basahin muna natin yung Genesis chapter 3. John chapter 8 verse 44. John 8:44. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies. Number 1, na strategy ni Satan para tayo ay muli niyang makonquer. Number 1, he wants you to believe in lies. Ang nais ni Satan ay maniwala tayo sa kasinungalingan. And people of God, sometimes tayong mga Kristiyano ay nakakapagsinungaling pa rin. Amen. Yes. People of God, sa harapan ni Lord, walang sinatawag na white lies. Lahat ng lies ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Walang white lies. Amen? Walang kasinungalingan na pwede na. Pwede nang tanggapin ni Lord. No, basta kay Lord, ang kasinungalingan ay plain. Yan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. So si Satan ay siya yung father ng mga sinungaling. Okay. Paano tayo mabibiktima nito? Siyempre tayo mga Kristiyano, aware na tayo sa kasinungalingan. Amen po ba? At ayaw na natin yun. Amen? Oo, ayaw na natin yun. Pero, mayroon pa rin mga bagay na minsan ay akala natin ay totoo, pero yun pala ay kasinungalingan sa atin. Katulad ng paano natin si Lord napapagsinungalingan? Ano ang sabi ni Lord? Ang sabi ng Lord, ang Lord ay paglingkuran natin. Ang Lord ay mahalin natin. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Amen. Paglingkuran natin ang Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. So, si Satan kasi, hindi kanya alam na ni Satan na ayaw na natin ng kasinungalingan. So kaya tatrabaho siya doon sa parang hindi mo alam na pagsisinungaling pa din. Tatrabaho siya doon sa yung halimbawa, pumunta ng church, hindi kanya pipigilan. Hindi kanya pipigilan kasi buhay mo nang pumunta sa church. Tama ba? Oo. Pero pag upo mo doon sa loob ng church, mayroong nangyayari dyan. May battle dyan. Sa pakikinig pa lang ng word. Amen. Nakatingin ka sa pastor, pero hindi ka naman talaga nakikinig. It's a lies. Amen. Ito ba? Worship time. Worship time. Paano tayo nakakapagsinungaling pagdating sa worship? Si Lord, ang hinahanap niya at ang totoong worship ay hindi yung boses. Minsan kasi ang akala natin, kakanta ako para i-worship ko si Lord. No. Ang totoong worship is from within. Mula sa puso mo.
kahit sintonado ang boses, wala yan. Nasa timing, salamat. Wala sa timing, okay lang. Amen. Kasi ang hinahanap ni Lord ay totoong pag-worship at ang makakapagbigay lang ng totoong worship ay yung nanggagaling sa kanyang puso. Ito, paano tayo nagsisinungaling during worship? Nakataas ka ng kamay, then iila-ila ka ng ganyan, tapos kumakanta ka, pero hindi mo ini-internalize yung song. Amen. So, mayroon kasinungalingan. Amen. Halimbawa, paano tayo nagiging sinungaling mga believers pagdating sa, medyo pagbibigay ng ikapo, pagbibigay ng tithes. Paano tayo? Paano tayo nakakapagsinungaling doon? Yung alam mo, nagbigay ka, faithful kang giver, pero hindi lahat ng faithful giver na nagbibigay every Sunday ay faithful giver nga. Kasi yung iba, hindi niya naman talaga binibigay yung sinasabi ng word ni Lord. Kasinungalingan pa rin. Amen. Oo, yung mga kasinungalingan na yan, unti-unti kung hindi tayo maging aware dyan, i-accept na yan ng sistema ng ating pagkatao at ng ating pag-iisip na ito ay tanggap ni Lord. Diyan tayo unti-unting napapakialaman ng kaaway. Then, paano tayo nagsisinungaling pagdating sa nakakapagsinungaling pagdating sa pagtanggap ng word? People of God, yung word, powerful yan kasi si Lord yan. Amen po ba? Yung salita ng Diyos, pag binabasa tao at pinakinggan ng tao, may i-accomplish si Lord. Pero people of God, sometimes hindi na-accomplish ni Lord yung gusto niyang i-accomplish sa kanyang word. Kasi yung word, hindi naman talaga natin tinatanggap ng buo. Hindi natin pinananampalatayanan ng buo. Hindi lahat ng nakakarinig ng Word of God ay nagbe-benefit sa Word of God. Yung benepisyo mo sa Word of God ay nakadepende sa iyong pagtanggap, sa iyong submission ng iyong buhay doon sa Word. Amen. Kaya nga, people of God, sometimes, ang pagpunta natin sa church, darating yung time na makikita mo na parang hindi ako nagbe-benefit. Pero ang problema doon, hindi yung church. Ang problema doon, hindi yung preacher. Ang problema doon, hindi kung paano niya dineliver yung word. The problem is kung paano mo tinanggap yung word. Kung paano mo naman din tinanggap yung word, kailangan panampalatayanan mo ng buo yung word. Kasi yung power ng word ay nakadepende sa kapangyarihan na nagsasalita na walang iba kundi ang Holy Spirit. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord for that. Powerful yung word, people of God. Kaya people of God, wala dapat kahit konting kasinungalingan. Once na nakikinig ka ng Word of God, dapat ang lagi mong prayer, Lord, bigyan mo ako ng teachable heart, humble spirit, para lahat ng salita na yan, masakit kung anuman ang dating sa akin. But Lord, yung word mo, i-accept ko yan. And then yung word mo, i-surrender ko yung buhay ko yan. Pag sinurrender mo, in-accept mo yung word of God, doon mo makikita yung manifestation ng kapangyarihan ng word. Hallelujah. Kaya people of God, si Satan, gusto niya na nasa loob ka ng church. Pero gusto niya na kung manampalataya ka, kalakalahati lang. Makinig ka ng word, hindi ka niya nasasawayin dyan. Sasamahan ka pa niyan sa simbahan. Pero pagdating sa simbahan, patutulugin ka niyan. Oo, patutulugin ka niyan. Hindi ka niyan iaawatin kasi taong simbahan ka na eh. Amen po? Amen? Sa amin din, ng mga preacher, ang delikado sa atin, mga pastors,
Ang delikado sa ating mga preachers, kapag gagamitin na natin yung word for our self-benefits. Yung para bagang, yung word ni Lord, i-arrange mo para gamitin, para magpatama doon sa mga tao mo, at para ikaw yung magaling, ikaw yung tama, at sila ang mali. Kaya mga pastors, ingat doon. Hindi pwedeng ganon. Wag na wag gamitin yung word of God para magpatama sa tao. Amen. Dahil ang word ni Lord ay dapat tayong lahat at hindi lang sa iilan. Hallelujah. Amen. Kasama tayo doon. At yung word ni Lord, lagi ko itong sinasabi sa atin mga pastors, na kung ano ang outline na ating nagawa, ang first na taong kinakausap niyan ay hindi yung audience mo, kundi ikaw. Kaya ang una dapat na maging maayos ay yung magdi-deliver ng word at hindi yung pagdi-deliveran ng word. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord sa bagay na yun. Tingnan niyo po, in Genesis chapter 3, ano ang ginamit ni Satan para lamang mapasinungalingan niya ang salita ng Diyos kay Eve? The first words on his lips are suspicious of the truth. Sabi ni Satan, did God say, you shall not eat of any tree in the garden? Oh, nakita niyo po, suriin niyo po yung tanong ni Satan. Hindi si Satan nagtatanong para hanapin ang katotohanan, kundi nagtatanong siya para pasinungalingan ang katotohanan. Kaya kapag may mga taong lumalapit sa inyo, mag-share sharing ng Word of God, tapos may mga tanong na ang tanong nila ay para bagang mayroon siyang someone na gustong pag-usapan, mali. Maya-maya niyan, marites na yan. Amen. Maya-maya niyan, chismisa na yan. Yung mga salitang, mag-sharing tayo. Di ba? Mga kapatid, mag-sharing tayo. Naalala mo ba nung linggo? Nakita mo ba chismosa ka. Oo, in Jesus' name. Oo. Kasi tulad nung nasabi ko nung nakaraang linggo, people of God, kapag ang isang chismosa pumunta sa isang tao at tinanggap niya yung kanya daladalang kwento, nadagdagan yung mga chismosa. Pero yung nagchichismis, pumunta sa isang tao at kinat niya yon, hindi madadagdagan yung chismosa. Amen po ba? Kaya ingat-ingat sa pinapakinggan dahil ang kasinungalingan ay ng kaaway ay pumapasok sa mga simpleng fellowship. Di ba? Tayo mga born again sometime may mga kaplastikan. Amen po ba? Oo, yung mga salitang mga fellowship ay nagagamit para pag-usapan ng tao. Huwag ganyan. Amen. Number 2, he blinds our mind. Yan ang trabaho niya. 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Unbeliever people are not just people outside the church, but also people inside the church. Naalala niyo po yung sinasabi ko sa inyo before, wag na wag mo masyadong gamitin yung pag ina-address natin yung mga tao sa labas, ang tawag natin sa kanila, mga unbeliever. Amen? Pero people of God, hindi lahat ng mga unbeliever ay matatagpuan mo sa labas dahil mayroon ding mga unbeliever inside the church. Amen? So, bantayan natin yun yung mga unbeliever sa loob ng simbahan. People of God. Bakit yung word, tingnan nyo, people of God, isang example lang.
Tingnan mo sa loob ng simbahan, kung magiging mapagmasid ka, itong mga taong to, kasabayan mo, nananampalataya kay Lord, kasabayan mo naglingkod kay Lord, pero minsan makita mo na mayroon na siyang mga naabot na hindi mo pa naabot. Amen? Although very light na illustration ito, people of God, pero pwede nating makita na bakit itong taong to, same church, same speaker ang aming pinapakinggan, pero itong isang taong to nag-grow spiritually, pero itong taong to hindi siya nag-grow. Same church, same pastor, pero hindi nag-grow. Bakit? Kasi si Satan, ang kanyang trabaho, sabi ko nga, hindi kanya naaawatin pumunta ng church. Pero pagdating sa loob ng church, ang babantayan natin ay hindi dapat pakialaman ni Satan yung ating pag-iisip. Kasi si Satan, ang kanyang ginagawa, yung ating pag-iisip ay ginagawa niyang malabo. Kaya nga sabi ng salita ni Lord, yung kulang sa kaalaman, humingi ng kaalaman. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman. Ang salita ng Diyos ay nagpapalalim sa kaalaman ng tao. Pero si Satan, binablock niya ang ating isipan. Ang ating isipan ay ginagawa niyang ignorante, ang ating isipan ay ginagawa niyang mahina. Kaya pag ikaw ay pupunta ng church, dapat ang prayer mo as believer, Lord, buksan mo ang aking pag-iisip para maunawaan ko ang iyong salita. Kasi people of God, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos kung wala yung tulong ng Holy Spirit. Amen po. Ang tamang pag-unawa ng isang believer sa salita ng Diyos ay nanggagaling sa tamang interpreter na walang iba kundi ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang author ng Bible. Ang Holy Spirit, people of God, ay makapangyarihan para ipaunawa sa atin ang salita ng ating Panginoon. Pero kung ang isip natin ay hindi natin ipasakop ng buo sa ating Panginoon, maaaring nakikinig ka nga ng Word of God, pero hindi ka lumalago. Ang problema, hindi yung nagsasalita, kundi ikaw na tumatanggap. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yun. And then number 3, second to the last. Number 3, 2 Corinthians 11:3. Ano sabi nun? But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Number 3, he wants us to engage again to sin. Si Satan, nung namatay si Jesus Christ, people of God, at tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, yung ating kasalanan ay pinatawad na ni Lord. Amen. Amen po ba? Yes, praise God. Pinatawad na tayo ni Lord. Pero si Satan, ang gusto niya ay meron ka pa rin babalikang kasalanan. Madaling talikuran yung kasalanan dahil alam mo nang pinatawad ka ni Lord. Pero yung pagbabalik sa kasalanan, decision mo yun. Amen? Yes, we are forgiven. Praise God. Totoo si Lord sa kanyang salita. Once na tinanggap mo si Jesus Christ, we are cleansed. We are forgiven. Pinatawad na tayo ni Lord. At alam mo yan, at alam ko yan. Dahil naramdaman natin yan. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng peace of mind, nagkaroon tayo ng joy, nagkaroon tayo ng purpose sa life. Amen. Alam natin na mayroon talagang nabago sa buhay natin. Pero people of God, mayroong kasalanan na gusto ni Satan na babalik-balikan natin. Alam naman natin na ang kasalanan hindi po siya madaling tanggihan. Bakit? Dahil ang kasalanan ay siyang nagbibigay ng saya sa laman. And all people, ay meron tayong mga paboritong kasalanan. Amen? Huwag mo nang balikan. Pero si Satan, ang kanyang trabaho ay
Ito yan, ganito yan. Pag okay yung spiritual life mo, wala kang desire doon. Amen po ba? Wala kang desire sa kasalanan. Okay yung fellowship mo, okay yung life mo, okay yung pag-church mo, okay yung pag-serve mo, pero si Satan, tuso siya. Kapag mayroong struggle na pinagdadaanan, kapag mayroong challenge sa inyong marriage life, aatake dyan si Satan. Amen? Kapag mayroong away sa loob ng bahay, kapag mayroong struggle sa finance, kapag mayroong struggle sa loob ng pamilya, dyan aatake si Satan. Para balikan mo yung kasalanang minsang napagtagumpayan mo na through Him. Amen. Be careful. Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Hindi lahat. Ingat ka. Kasi hindi lahat ng malinis sa panlabas ay malinis sa loob. At hindi lahat ng naka-white ay malinis. Amen. Yes, totoo yun. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, hindi lahat ng nag-aanyong tupa ay tupa. Amen po ba? So people of God, alam mo yan. Alam ko yan. Kung ano yung mga kasalanan na talagang paborito natin. Alam mo yan. Be careful sa bagay na yan. Kasi kapag yung utak mo medyo struggle, yung emotion mo ay medyo hurt, broken, dyan yung kasalanan kakatok. Balikan mo na lang ito. Total, yung iba, grabe si Satan. I-condition ka ni Satan. Sige na, balikan mo yung kasalanan na yon. May forgiveness naman. Di ba? Patawarin ka naman ni Lord pag humingi ka ng tawad. Anyway, si Lord naman ay merciful and loving. Di ba? So anong gagawin mo? Mag-i-engage ka ngayon sa kasalanan. Pero people of God, tama naman yung word ni Lord. Na anumang kasalanang magawa mo, may forgiveness. But always remember, bawat kasalanan may consequences. Amen? Yung forgiveness, agad-agad, ibigay sa iyo ni Lord. Gawa ka ng kasalanan ngayon, pamaya, hingi ka ng tawad, burado kay Lord yan. Wala nang pag-iisipan dyan. Wala na si Lord na iisipin dyan. Patawarin ka ni Lord. Pero ang consequences sa kasalanan ay hindi siya nawawala. Yun ay dapat ma-serve sa iyo. Amen. Then, number 4, sa aking pagtatapos, number 4, He reminds you and drags you of your past. Yan. Yan ang trabaho ni Satan. Diyan siya magaling. Diyan siya magaling. Ang dalhin ka lagi sa iyong nakaraan. Amen? Kaya nga, tayo mga Kristiyano, people of God, napakahalaga sa atin na kung ano yung iyong nakaraan, ikwento mo. Huwag sa marites. Maganda talaga yon. Alam mo kung bakit? Ang purpose talaga, people of God, ng testimony, ang purpose ng testimony, i-expose yung ginawa ni Satan sa life mo para mapapurihan ng Diyos. Kasi once na ini-expose mo si Satan, pray. Philippians 3, verse 13 and 14. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Amen. Hallelujah. I-encourage natin yung ating mga sarili sa verse dito. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Focus on one thing. Amen. Walang iba kundi si Jesus Christ. People of God, para makapag-focus ka sa parating,
huwag mo nang lingunin ang nakaraan. Kasi ang gustong makarating sa kanyang gustong maabot, pero laging lumilingon sa nakaraan, wala tayong mararating. Amen? Romans 6 verse 3 hanggang verse 11. Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined him in his death? For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Since we have been united with him in his death, we will also be raised to life as he was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we will also live with him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and he will never die again. Death no longer has any power over him. When he died once to break the power of sin. But now that he lives for the glory of God. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Galatians 2:20. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself to me. Sabi sa Luke 7:50, and Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Amen ba, people of God? Si Satan, ang kanyang ginagawa ay tayo ay manipaniwalain niya sa kasinungalingan. Gusto niya na tayo ay bumalik sa kasinungalingan. Si Satan, binablock niya yung ating isipan. At si Satan, gusto niya na mag-engage tayo sa kasalanan. At si Satan, gusto niya na i-refresh lagi sa atin everyday ang ating mga pangit na nakaraan. But people of God, tayong lahat nabubuhay, hindi na sa dating buhay na mayroon tayo. Dahil tayong lahat ay nabubuhay sa pamamagitan ng ating Diyos na walang iba kundi si Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Oh, we thank you, God. Kaya today, mga anak, pag uwi ninyo, magkaroon kayo ng kapayapaan. Dahil ang inyong pananampalataya kay Lord at sa kanyang ginawa doon sa cross of Calvary ay siyang magbigay sa atin ng kapayapaan sa ating isipan. Holy Spirit, thank you. Thank you for not allowing us to destroy ng kaaway. Holy Spirit, patuloy mo kaming bantayan at patuloy mo kami, Lord, yakapin at patuloy mo kaming gabayan ng mga kasama ko ngayong mga believers, ang mga kasama ko ngayong mga elders, ang mga kasama ko ngayong mga brothers and sisters ay muli ay hindi na magapi ng kaaway. Sapagkat Jesus, the cornerstone of our faith. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus.
Ngayon, people of God, na tayo ay mag-worship muli kay Lord. Please check your heart na yung worship na ibibigay mo ngayon ay totoong worship. Walang mix of lies. Totoong worship from your spirit. Worship God through your spirit because our God is spirit. Praise. Come on. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Praise. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Come on. Hallelujah. Walang hanggang papuri sa iyo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y bibigay. Napakabuti mo, Oh yes, oh God. aming buhay. Praise. Mula noon Come on, people of God. ngayon, Let's worship our God in spirit and truth. at kailan paman. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa iyo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y bibigay. Napakabuti mo, Come on, hallelujah. Diyos, sa aming Praise. buhay. Oh yes, God. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri Hallelujah. Walang hanggang sa papuri, iyo'y O Diyos. aalay. Ay para sa iyo Walang lamang. hanggang pasasalamat sa iyo
napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti Yes, O mo, God. O Diyos, sa Hallelujah. aming buhay. Praise. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Oh, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos, nagbigay sa amin ng tagumpay at patuloy na tagumpay sa aming buhay. Praise! Mula noon hanggang ngayon, O Diyos. Praise! Walang hanggang papuri, Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang itaas. Karapat dapat kang pasalamatan, O Diyos. Ikaw na Diyos, di nagbabago. Ikaw na Diyos, na hindi nagkukulang. Sa aming buhay. Ikaw na Diyos, na hindi Mula nangiiwan. noon hanggang Praise. ngayon, Yes. nagbabago. Praise God. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, dapat kailan pa man. Oh God, hallelujah. Praise. People of God, ito yung apat na strategy ni Satan para muli kanyang ma-influensyahan. Si Satan ay umaaligid-aligid. Si Satan ay umaatungal. Dahil siya ay naghahanda na ikaw ay muling sakmalin. People of God, pagdating sa Word of God, sa Bible, wala pa akong nabasa. I don't know kung nadaanan ko lang, pero wala pa akong nabasa na si Satan ay bumubulong sa atin. Sa mga believers, sa mga elders. Pero meron akong nabasa na ang Diyos ay bumulong kay Prophet Elijah. Yung tinatawag na audible voice ni Lord ay napaka-smooth, napakasarap pakinggan sa tenga or sa puso natin, sa spirit natin. Alam niyo kung bakit? Kung bakit ang Diyos ay nag-whisper sa atin dahil so close siya sa atin. Pero kung bakit si Satan ang kanyang nagagawa ay umatungal at sumigaw sapagkat napakalayo niya sa atin. Ang Diyos ay malapit sa kanyang mga anak. Pero si Satan ay gumagawa lang ng paraan upang siya'y makalapit, ngunit siya'y malayo sa mga totoong anak ng Diyos. People of God, huwag natin pahintulutan. Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang dami-daming mga bagay na pwedeng maging strategy ni Satan para tayo ay muli ma-influensyahan ng kaaway. But people of God, kapag humaharap ka or kapag iniharap ka ni Satan sa dati mong buhay, isigaw mo sa kanyang harapan ang buhay na mayroon ka ngayon nang dahil
meron ka ng Kristo sa buhay mo. Kung ang iyong nakaraan ay gusto kang lumpuhin, tumayo kang muli sapagkat ang pinakapundasyon ng iyong pananampalataya ay hindi yung kabutihan mo at hindi yung kabanalan mo, dahil hindi tayo kailanman naging banal, hindi tayo kailanman naging mabuti kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kapag hinaharap ka ng luma mong pagkatao, tumayo ka at ipaunawa mo sa kaaway na ang iyong buhay ngayon ay buhay na mula kay Kristo. Ang buhay mo ngayon ay hindi ka na nabubuhay sa iyong laman, kundi nabubuhay ka kay Kristo. Kaya people of God, kalimutan mo ang nakaraan. Kalimutan mo na ang nakaraang buhay at mag-focus tayo sa mas nakaka-excite na future na kasama ang ating Diyos. Come on, let's pray, people of God. Maybe yung iba sa atin dito ay mayroong mga struggle. Hindi mo lang nasi-share. Mag-isa ka sa battle na yung kinakaharap today. Or maybe mayroong battle sa iyong family, pero mag-isa ka na lumalaban o mag-isa ka na humaharap. Come on, people of God, pwede ba nating itaas ang ating kamay at muli i-claim natin yung battle na ipinanalo ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary. Come on, people of God, kung meron kang anak na nai-influensyahan ngayon ng kaaway, come on, hallelujah, maging David ka, harapin mo ang kaaway, ipanalo mo, hallelujah, ang laban ng iyong anak, ipanalo mo ang laban, hallelujah, na may kinalaman sa health, ipanalo mo ang laban na may kinalaman sa iyong marriage. Ipanalo mo ang laban na may kinalaman sa iyong paglilingkod kay Lord. Come on, people of God. Pastors ng YHC, ilaban natin yung mga pastors natin na grabe ang ginagawa ng kaaway na battle. Come on, people of God. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah, tayong lahat na nandito today, tayo yung mga pakabagong David, haharap tayo sa leon, haharap tayo sa matitinding kalaban. Hallelujah! Come on, people of God, today, talunin mo si Goliath. Talunin mo si Goliath, hindi sa pamamagitan ng iyong lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na iyong tinanggap sa iyong buhay. Hallelujah! Come on, people of God. Iparinig mo ang iyong tinig. Come on. Hallelujah. Come on, people of God. Hallelujah. You pray loud. You pray loud. You pray. You pray. Hallelujah. Come on. Claim the victory. Claim the victory. Claim the victory na ipinanalo ni Jesus Christ. Come on, people of God. Hallelujah. Kung mayroong struggle, your husband, come on, wives, ilaban mo, hallelujah. You pray, hallelujah, the battle, come on, hallelujah. Oh, Rabbi, say hallelujah, Lord. We glorify your name. Come on, people of God. Come on, young leaders. Come on, young people. Kung mayroon kayong matinding pinagdadaanan, mayroon kayong battle, come on, you stand in the name of Jesus Christ. Tatayo ako, hindi sa sarili kong lakas. Tatayo ako sa lakas ng Diyos ng Israel. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Come on, young people. Tayuan mo ang tagumpay na ginawa ni Jesus doon sa cross of Calvary. Oh, we thank you, Lord. We thank you, God. Hallelujah. Kung mayroon kang battle sa ministry, come on, people of God. Kung mayroong panglalamig, kung mayroong lukewarmness na nararamdaman today, i-battle mo yan. Claim the victory through the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah, Lord. We glorify your holy name. Oh,
we thank you, Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Lord, mga anak mo kami, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming refuge. Ikaw ang aming rescuer. Jesus, maraming salamat sa oras na ito, Panginoong Yesus. Patuloy po naming winawasak any principalities in power, stronghold, influence, in bandages ng kaaway ay patuloy naming winawasak over our lives, over our family, our finance, our health, our business. Patuloy po naming winawasak in the name of Jesus Christ. Lord, walang kasinungalingan. Hallelujah. Walang babalik ang kasalanan. At hindi kami, Lord, pagkagapi ng aming nakaraan because we are new creation. Hallelujah. Because of your grace and because of your mercy. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we thank you, God. Kaya today, Lord, once again, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyo. Come on, let's worship the Lord. Ibigay natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Walang hanggang papuri. Yes, oh God. Sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, Praise. di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Come on, for the last Napakabuti mo, time. O Diyos, Napakabuti mo, O sa aming Diyos. buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Yes, oh Mula God. noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. O Diyos, Mula Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang hari ng mga hari. Lord, salamat dahil hindi kami pwedeng agawin muli sa iyong mga kamay. Dahil sinabi mo yan, Panginoon, hindi kahirapan, hindi karamdaman, hindi kamatayan ang makapaghihiwalay ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy po namin na pinapasalamatan ka sa tagumpay na nararanasan namin sa bawat araw. Lord, inaalaala po namin na ang iyong katagumpayan na ginawa sa cross ay patuloy din na maranasan ng aming mga mahal sa buhay kahit hindi namin sila kasama today. Thank you, Lord. Uuwi kaming at peace. Uuwi kami, Lord God, na matagumpay. Hindi kami uuwing mga loser dahil hindi yon ang disenyo mo sa amin. Uuwi kami, O Diyos, na matagumpay dahil Ikaw ang Diyos na nakipaglaban para sa aming ganap na katagumpayan. Thank you, God. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Wow, palapakan natin si Lord. Come on, hallelujah.